magpakailanman, hindi magbabago. Na hindi natin lubos akalaing mangyayari sa ating buhay. Maaaring isang bagay ito na sa isang iglap ay magpapabago sa takbo nito o isang bagay na maaaring umabot sa puntong mawawala na tayo ng pag-asa. Ngayong gabi, isang totoong kwento ng pagkabigo, pagbagsak, at muling pagbangon ng ating matutunghayan na natitiyak kong inyong maiibigan. Tunghayan ang talambuhay ng isang babae na inapi ng kinagisnang ina, inabuso ng mga kalalakihan, at tinalikuran ng sariling anak. Pero buong tapang na hinarap ang lahat sa kabila ng kadiliman ng kanyang paligid. Makikita pa kaya niya ang ilaw ng pag-asa? Alamin yan dito sa aming episode na pinamagatang The Blind Teacher, The Tina Medina Story. Joey! Lumabas ka dyan! Hindi mo po talaga tatantanan ang anak ko? Kailangan po namin mag-usap ni Joey. Kailangan ng panagutan ng anak namin. Namin? Uy, Tina, huwag mong gawing tanga ang anak ko. Sa dinami-daming lalaking dumaan sa buhay mo. Bakit hindi mo sa kanila ipakako yung basura mo? Anong basura? Hindi ito basura. Anak namin ito ni Joey. Ma! Sige, ako nang bahala dito. Ayusin mo yan! Umalis ka na, Tina. Huwag ka nang babalik dito. Joey, paano yung anak natin? Anak natin? Anak mo lang. Hindi akin yan. Ilang beses ka nang minolestya at ginahasa ng kung sino-sino mga lalaki. Oh, di ba? Kumapit ka pa sa may asawa, di ba? Pasalamat ka, pinagsagaan pa kita. Hayop ka! Ikaw ang hayop! Hayop ka! Malis ka rito! Inaabala mo kami! Kasalanan ko ba kung pinagsamantalaan ako? Abala mo kami! Kasalanan ko ba kung nagmahal ako? Hayop ka! Walang niya ka talaga! May ko na bahala dito. Malis ka na! Malis ka na! Huwag ka nang babalik dito, ha! Joey! Joey, bakit ako? Joey, kinuso mo ako. Tina, napakakulay ng buhay mo, no? Talagang napakarami mong pinagdaanan. Totoo po. Totoo, no? Alin doon sa mga pinagdaanan mo ang pinakamabigat? Yung magmula po ng bata ako, 5 years old po kasi ako noon, until 10 years old po. Ang tagal! Opo. Related ka ba doon sa ano? Hindi po, kapitbahay po namin. Hindi mo ito sinumbong sa magulang mo or to anybody? Hindi po. Bakit?
Sa takot po siguro. How did that change your life? Hindi po kasi doon nagtapos. Yung sumunod po yung uncle ko. Eh, ano nangyari doon sa tiyo mo? Yun, sinumbong mo ba? Hindi rin po. Eh, hindi mo rin sinumbong. How old were you here? Tina, dito sa episode na ito ng buhay mo. Nung time na po yun, 12 lang po ako. Nung ikaw ay nag-teenage na, ano ang naging iba sa pagtingin mo sa mga lalaki? Siyempre, nagdadalaga akong babae. May takot po palagi. Yung parang pagka may kahalubilo ako lalaki, magte-take advantage. Oo. Ganun po yung nararamdaman ko. At saka, kinikilabutan po ako. Did you fall in love? Opo. Oo naman. Opo. Diba? Oo naman. At there was a time, I think, that you fell in love with a married man? Totoo po yun. Eh kung takot ka, eh bakit ka sa isang lalaking may asawa? Attentive siya sa needs mo. Tapos, Mabait. Ay, po mabait. siya. Tapos, binibigyan niya ako ng extra time. Pag may kausap, yung ganun. Siguro, Nagkaanak ka daw dito? Isang babae. Babae Apo. naging anak mo. Si Christine. Apo. So at what point na pinractice mo yung pinag-aralan mo? yun po yung Kailan? time na lumalaki na po yung bata. Okay. And then? Nakita ko na may need na magkaroon ako ng permanenteng trabaho. Oo. So nagturo ka na? Opo, nagkataon po kasi na nagkaroon ng meeting sa aming village. Tapos may nakilala po akong teacher sa public school. Uy, si Ma'am Tina, tulungan natin. Hi po, Ma'am Tina. Ay, hello. Tulungan na po namin kayo. Ay, talaga? Oo, sige. Thank you, ha. Mabait talaga ng mga estudyante ko. Morning. Oo nga. Parang fresh na. Yes, yan ako. Teacher daw yan dati sa isang private school. Kay bago-bago, masyadong pabibo. Lagi na lang bukang bibig ni Sir William yung Tina na yan. Eh, baka naman gusto maging model teacher of the year. Nako, paano na yan, Josie? Tsak na ipapasa mo na ang corona mo sa kanya. Hindi paano magiging model teacher yan? Eh, mas masangsang pa sa bulok na isda, yung baho ng disgrasyadang yan. Disgrasyada lang naging kabit pa. Ano? Ewan ko ba dyan kay Sir William? Wala na, hindi ka na nagdinig. Tara na nga. Bakit ganun siya? Tara na, magkakaroon na tayo sa labas. Masira ng araw. Class, silence! Silence! My mother loves us and is... My mother loves us and she is cooking me paksiw. Huwag niyo siyang Class, huwag niyo siyang pagtawanan. Sorry, Ma'am. Okay, go, go, go. Ma'am Tina, I'm sorry. My English speakings are poor. Okay lang yan. Kailangan mo lang mag-practice pa, ha? I wanting to be doctor but cannot because my English is bagsak. Tama na, kayong ibabagsak ko. Alam mo, Richard, okay lang yan. Ang importante, mag-aral kang mabuti and always give your best. Pag ganon, nothing is impossible. Ganito na lang, ha? Pagkatapos ng klase, punta mo ako sa faculty. Dali mo yung mga libro mo. Mag-aaral tayo, ha? Tutulungan ka. Yes po, ma'am. Thank you very big, ma'am. Alam niyo ba, sabi ng kakilala kong counselor sa group church na sinalihan niyang Tina na yan, inaikwento pa raw sa kanya na bago siya iniwan ng lalaking buntis sa kanya, sumama pa raw yan sa lalaking may asawa. Diyos ko, tinagurian pa namang teacher. Nakakahiya. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang diyan tinatago. At hindi lang yun, ha? Maraming beses na palang minulestya at nirip yung Tina na yan. Eh, baka naman kasi siya ang nagbigay ng motibo. Hindi kaya? Posible, makakasalanan niya at ginusto niya rin yung mangyayari sa kanya. O ngayon, sabihin niyo nga sa akin kung karapat dapat ng Tina na yan na maging model teacher. Narinig kong lahat ng sinabi niyo. Totoo na nagmahal ako at nakipagrelasyon sa taong may asawa. Totoo rin na iniwan ako ng lalaking nakabuntis sa akin.
Totoo rin na minolestya ako at nirape ako nung bata ako. Pero hindi ko ginusto yun. Biktima ako ng pang-aabuso at karahasang yon. Kaya sana, huwag niyo akong husgahan. Kumain ka na ngayon. Kung sa inyo ba nangyari, gusto niyo husgahan din kayo? Hindi ako proud sa mga nangyari sa akin, sa mga naging desisyon ko. Pero lahat yon ginamit ko para makabangon at makipagsimulang muli sa aking pagkakadapa. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga, kung sino ako ngayon at kung ano yung pwede ko pang magawa para mapabuti ang sarili ko at yung mga taong tinuturuan natin. Hindi ka nababagay dito, Tina. Ang pagiging teacher, para na rin pagiging ina. Kung pariwara ang ina, magiging pariwara rin ang mga anak. Wala na ako ng gana, makaalis na nga. Tama. Ako ay maliit na pitchel. Ito ang tenga, ito ang bibig. Kapag ako'y punan inumin, isalin at ubusin. Yay! Galing-galing naman! Nay, nasan po yung ribbon ko? Ay, oo naman. Ikaw naman nakalimutan ko. Eto, maganda kasi. Yan. Oh, ang ganda-ganda naman. Matingin nga ng maliit kong pitchel. Nay, paglaki ko po, gusto ko pong maging teacher. Bakit mo naman gusto maging teacher? Kasi po, idol ko po kayo. Uy, touch naman ako. Totoo ba yan? Opo, para sa akin po, kayo po ang the best teacher at the best nanay sa buong universe! Sus! Wow, totoo ba yan? Ang maliit kong pitchel. Nay, balang araw, aalagaan ko po kayo at hindi ko po kayo iiwan. Aalagaan mo ko? Opo! Totoo ba yan? Alagaan mo ko talaga, ha? Opo, kasi po mahal na mahal po kita. I love you, Nay! Oh, I love you, anak. Halika nga. Dahil sa pagmamahal ni Tina sa kanyang anak, hindi ito nagpatalo sa mga diskriminasyon ng kanyang mga kapwa-guro. Mas lalo siyang nagsumikap at unti-unti itong napansin ng kanyang supervisors. Hanggang sa... Morning. Ma'am, okay lang po ba kayo, ma'am? Tulungin na po namin kayo, ma'am. Ma'am, ano po nangyari, ma'am? Ayos lang po ba kayo? Ano po nangyari, ma'am? Ma'am, okay lang po ba kayo, ma'am? Ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po tulungan po namin, kaya po namin kayo. Oo. Sige. Salamat, ha? Okay, thank you. And that is my interpretation of the poem of Langit. Very good, sir. Miss Medina, I'm impressed on how you handle your students. Lahat sila magagaling at lahat sila sumasagot. Pero, Miss Medina, I'm impressed on how you handle your students. Lahat sila magagaling at lahat sila sumasagot. Pero, Miss Medina, I'm impressed on how you handle your students. Lahat sila magagaling at lahat sila sumasagot. Pero, Miss Medina, I'm impressed on how you handle your students. Lahat sila magagaling at lahat sila sumasagot.
magiging magandang evaluation mo nito. Salamat po. Masipag po talaga yung mga bata. And you deserve a handshake. Miss Medina, here's my hand. Miss Medina, is there something wrong? Sir, biglang nalabo yung paningin ko. Halos wala akong makita. Sir, halos wala akong makita. Anong gagawin ko? And then what happened after that? Na-hospitalize po ako for several days. Tapos, nag-undergo ng series of eye examination. Okay. At lumabas po doon sa fluorescein angiography na meron akong macular dystrophy. Tapos sabi ng doktor, babalik din yan siguro mga 2 weeks or after a week. So, unti-unti po. Pero, ang napansin ko lang po, yung sakit sa loob, medyo hindi po siya nawawala. May sakit ba? Masakit ba sa loob? Opo, para siya kasing tinutusok ng karayo. Oh, really? May ganun pong mga experiences. Tapos, habang tumatagal po, sabi nga ng doktor, unti-unti siyang progressive daw po kasi yung klase ng sakit ng mata ko. Nak? Nak, halika muna sandali. May utos lang ako sa'yo sandali. Christine! Anak! 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 Christine! Anak! Asan ka ba? Nay! Asan ka ba? Nay! 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 Christine? Asan ka? Asan ka? Asan ka? Asan ka? Christine! Ba't hindi kita makita? Ba't hindi kita makita? Hindi kita makita, anak. Bakit hindi kita makita? Hindi kita makita. Hindi kita makita. Dito sa kaso ni Tina, Dr. Michelle, bigla na lang daw lumabo yung mata niya. Base po dun sa examination natin sa kanya, mukha hong meron siyang tinatawag nating macular dystrophy. Ito po, meron tayong picture dito. Dito po, nakasentro tayo. Ito po ang ating retina. Ito po yung ito yung nasa loob ng eyeball natin. So, the pinaka-sentro na parte ng retina, which is the macula po, kita nyo sa kanya, meron pong puti-puti na dapat ho wala dyan. It has to be smooth. Mga deposits ho siya or yung mga, kasi pag magkakaproblema tayo sa retina, hindi po nagkakaroon ng mag-ipon ng mga unwanted na debris na tinatawag. Or parang hindi ho nakiklean ng properly yung retina natin. So, nagkakaroon ng mga whitish na mga tuldok-tuldok doon sa gitna na nagsasanhi or nagkukos ng blurring of vision. Isang galing yung mga whitish Oo, so it's a genetic eye condition, meaning pag genetic, ibig sabihin, maaaring maipasa ng magulang sa anak. Anak, ang sabi ng doktor, hindi na pwedeng wala kang kasama. Lalo na ngayong tuloy ng nabulag yung mga mata mo. Ano kaya kung sa inyo kaya muna ako tumira para may makatulong ka? Nako, Pa. Ayoko nang maging pampabigat pa sa inyo. Tumatanda na rin kayo. Hindi nyo na ako kailangang problemahin pa. Anak, wala sa edad ang pagiging isang magulang.
Basta, pag nakaluwag-luwag ka, sige, kumuha ka ng kasambahay. Naku, kukuha pa ako ng kasambahay. Yung perang gagamitin ko doon, ibubuhos ko na lang sa pangangailangan tsaka sa pag-aaral ni Christine. Alam niyo naman po, hindi naman po ganun kalaki yung sweldo naming mga guro. Christine! Christine! Lika, laro tayong hula hoop. Lola Beng, Nay, pwede po ba laro po kami nila Beng Beng? Ha? Nak! Naku, Nak, wag na lang. Baka kasi gabihin ka, mapahamak ka pa. Tsaka ang init-init ng araw, oh. Christine! Bilis! Muna tayo. Christine! 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 Anak. Asan si Christine? Christine, anak! Hayaan mo muna siya, anak. Susunduin ko na lang siya mamaya. Huwag kang mag-alala. Habang lumilipas ang taon, lalong naging mahigpit si Tina kay Christine dahil ang tanging hangad lang naman ng ina ay masigurong ligtas ang kanyang anak. Pero lingid sa kaalaman ni Tina, may nasama na pala ito ni Christine. Habang nagkakaedad, naging pasaway na ito at tuluyan ang lumayo ang loob ni Christine sa kanyang ina. Madali! Antayin mo naman ako. Ito na po, ayan na. Nak? Oh, ang ganda-ganda-ganda mo talaga. Kaya lang mas maganda kapag nakangiti ka. Ngumiti ka naman. Alam mo, sobrang pinagyayabang kita sa mga co-teacher ko. Sabi ko sa kanila, ang pangarap mo ay maging isang teacher. Noon yun, ngayon ayoko na maging teacher, Nay. Ha? Bakit naman? Ba't tayo mo na maging teacher, anak? Kasi ako po maging mahirap. Oo nga. Mababa nga ang sweldo ng mga teacher. Pero iba yung kaligayahan na mararamdaman mo pag nakikita mo na matagumpay yung mga tinuruan mo. Walang katumbas na pera yon. Nay, gusto kong maging flight attendant. Suportahan niyo po ako, ha? Siyempre naman, Nak. Pagbubutihin ni Daddy yung pagtatrabaho sa ibang bansa para pag-aaral ka ng mabuti at makuha mo yung course na gusto mo. Nandito lang kami para sa... Sulit yung pagod namin ni Mami mo sa'yo. Congratulations, Nak. Thank you, Dad. Christine, may dugo ka. Dugo? 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 Ayun, Nak, may sugat ka? Nasugat ka ba? Tingnan mo. Tingnan. Anak! Anak! Anak, sandali, hintayin mo naman ako! Hintayin mo naman ako, anak! Nak! Nak, ano naman ngayon kung may mens ka? Bakit ka ba galit na galit sa akin? Ibig lang sabihin nun, dalaga ka na. Nay, pinagmukha po akong tanga. Nay, ang masakit po doon kayo po, pinagmukha niyo po akong tanga. Eh di sana po nakita niyo may tagos ako sinabi niyo para hindi na ako napahiya ng ganito. Huwag mo naman ako pagsalitaan ng ganun, anak. Buti nga naihiram kita ng balabal. At saka, paano ko naman makikita? Alam mo naman hindi ko nakikita, di ba? Anak, huwag ka na magalit sa akin. Ayan po yung balabal niyo. Nagkakalamat ang relasyon ni Tina at Christine, patindi rin ang patindi ang mga pagsubok na kinakaharap ni Tina sa pinapasukang eskwelahan dahil sa kanyang pisikal na kondisyon. Hanggang sa... Ma'am, tapos na po. Okay, salamat, Mary Grace. Okay. Marco? Marco, please read kung ano yung sinulat ni Mary Grace. Yes po, ma'am. Okay. I will shed all of this, skin down to the very bone. Beneath it, if that's what it will take for you to
to come to the realization that appearance is not what makes a human beautiful. Marco, read properly. Okay, tapos na? Opo. Okay. Jocelyn, of Group 3, please write your assignment on the board. Ma'am? Jocelyn? Yes, Marco? Ma'am, wala na po sila. Ha? Saan kayo pupunta? Miss Medina. Yes, sir? Have a seat, Miss Manda. Simula nang mabulag ka, marami ng mga magulang ang kumukwestiyon sa kakayahan mo para magturo. Ilang beses na rin nagpepetisyon ng mga co-teachers mo para mapalis ka dito. Sa kadahilan ng hindi ka raw magandang ehemplo sa mga kabataan. At kanina, nasaksihan ko kung paano ka ginawang katatawanan ng mga estudyante mo. Miss Medina, I suggest na mag-file ka na ng disability and early retirement. Sir, hindi ko po gagawin yan. Alam ko po ang kakayahan ko. Kaya ko pa pong magturo. Opo, bulag po ako, pero hindi ako inutil. Sir, mahal ko yung ginagawa ko. Buhay ko na to at sana wag niyo tong tanggalin sa akin. Maaring hinuhusgahan ako ng mga katrabaho ko at ng mga ibang tao. Sana naman wag na kayo. Ayoko na pong umabot ito sa punto na paglaban ko ang karapatan ko hanggang sa makarating sa sekretary ng DepEd. Hindi rin po ako papayag na dumisan ng kahit na sino ang reputasyon ko bilang guro at palabasin na wala akong karapatan at wala akong pakinabang. Hindi po totoo yun, sir. Mahal ko po ang propesyon ko. Mahal ko rin po ang bawat batang tinuturuan ko. Okay, Elmer John Tabigne. Ma'am, dito lang po. Okay. Jocelyn Perez. Yes, ma'am. Ma'am, ano yan? Eto. Braille paper. Alam niyo na to. Tapos gumawa kami ng bagong seat plan ni Mary Grace para matandaan ko kung saan kayo talaga nakaupo para hindi niyo na ako matatakasan uli. Okay. Ma'am, si Kenneth Lazaro po yun, ma'am. Sa Lazaro po. Okay, yes, Kenneth? Sorry po sa ginawa naming pagkahating class. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na dapat. Isipin niyo rin naman yung mga magulang niyo na naghihirap at nagsasakripisyo. Mabigyan lang kayo ng magandang kinabukasan. Alagaan niyo yung pagkakataon na makapag-aral kayo. Huwag niyong sasayangin. Naintindihan niyo ba? Yes, ma'am. Okay. Sinong nakakaalam kung bakit absent pa rin si Marco? Pangatlong araw na to. May sakit ba siya? Ma'am, wala pong sakit si Marco. Sabi po sa akin ni Marco, hindi na daw po siya papasok. Ma'am, dahan-dahan lang po, mama. Mabato po. Diretso lang po. Sige, ma'am. Diretso lang po. Ma'am, yan na po si Marco. Marco?
Ma'am? Marco? Pwede ba tayo mag-usap? Ma'am, di na po ako kayang pag-aralin ng nanay ko. Nilayasan na po kami ni tatay. Sumama na po siya sa ibang babae. Di ko po matiis na magutom yung nakababata ko pong kapatid. 3 pa naman po. Kaya extra po muna ako sa pagpapahinante. Alam mo, Marco, naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Siyempre, nangihinayang din ako kasi isa ka sa pinakamatalinong bata sa klase. Ma'am, aanuhin ko naman po yung talino kung makalam na po yung sikmura namin. Marco, kailangan mo maging matatag. Huwag kang susuko. Pagsubok lang yan, lilipas din yan. Ako ba? Nakitaan niyo ba ako ng pagsuko? Hindi, di ba? Kasi lumalaban ako sa buhay. Kaya ang mapapayo ko lang sa'yo, huwag mo iwan ang pag-aaral mo para makatapos ka at maabot mo ang lahat ng pangarap mo. O ganito na lang gagawin natin, ha? Kakausapin ko lahat ng mga teacher mo. Tapos, basta hanggang kaya mo umattend ng klase, umattend ka. Tapos pag wala kang ginagawa, tutuluan kita sa mga homework mo. Para makahabol ka sa mga lesson nyo. Ayos ba yan sa'yo? Opo, ma'am. Sobra-sobra na po yun. Maraming salamat po talaga sa kabutihan nyo. Sa amin po, sa mga estudyante nyo po. Alam nyo, kayong mga estudyante ko, parang mga anak na ang turing ko sa inyo. Ang isang magulang, wala naman niyang hinahangad kung hindi mapabuti ang buhay niyong lahat. Marco, kapag meron kang hindi maintindihan, huwag kang mahihiyang magtanong sa akin, ha? Opo, ma'am. O, sige. Iwan na muna kita. Ma'am, maraming salamat po talaga. Dahil po sa inyo, nag-aaral po ako na mabuti. Kami po ng mga kaklase ko. Malaking tulong po kayo sa amin, ma'am. Sige po. Nak? Nak? O mabuti na lang at bumaba na yung lagnat mo. Mabuti naman yan, pa. O mababa na daw yung lagnat mo. Ikaw kasi huwag ka ng gala ng gala. Alam mo namang usong-uso yung sakit ngayon. Oh, nagugutom ka ba? Halika na, kain tayo. Ano gusto mo bang kainin? Gagawin ko para sa'yo. Eh, bakit po kasi nagtututor pa kayo? Di ba tapos na naman po yung eskwela nyo? Nak, huwag ganon. Kasi tinutulungan ko lang naman si Marco. Kagaya ng ginagawa ko naman sa'yo nun, di ba? Kahit wala kang klase, tinuturuan kita. Hindi nyo na nga ho ako maalagaan. Bulag na nga kayo, tapos kung ano-ano po pong iba yung inaatupag ninyo. Nak. May kanya-kanyang magulang naman po yung mga yan, Nay. Nak, huwag ganon. Huwag naman ganon. Bakit pakiramdam ko kaagaw ko yung mga estudyante ninyo? Bakit pakiramdam ko mas mahal nyo pa sila kaysa sa akin? Christine, huwag kang magsalita ng ganyan. Tama na. Alam niyo na, ganito na lang po. Kung mas importante po sila sa inyo,
Magsama-sama na lang po kayong lahat. Christine! Apo! Nak! Nak! Pa, bakit ganon? Ginagawa ko naman lahat, di ba? Pinapalaki ko naman siya ng tama, di ba? Ba't ganon? Ba't siya ganon sa akin? What about your relationship with your daughter? Habang lumalaki siya, parang nararamdaman niya, naging sobrang busy ako with my condition and my profession. Kasi parang nakulangan ng oras. Okay. Kasi parang, eto ako nag-a-adjust. Eto rin siya nag-a-adjust sa paglaki niya. So parang, andun yung time na may struggle kaming dalawa. Dumating siya dun sa point na nagkaroon ng identity crisis. Nagkaroon ng relationship. Oo. Ma'am, huwag na po kayo malungkot. Balang araw, magkakasundo ulit kayo ni Christine. Sana nga, araw-araw kong pinagdarasal na sana maliwanagan ang direksyon niya sa buhay. Pumuna po tayo, ma'am. Ma'am, kayo na rin po nagsabi. Lahat po ng pagsubok lilipas din. Huwag po kayong susuko, ma'am, ha? Hindi ako susuko, Marco. Ang isang ina, kahit na kailan, hindi susukuan ng kanyang anak. Ay, ma'am, kanina po pala. Ang taas ko po sa science. Very good, very good. Pagpatuloy mo yan, ha? Opo, ma'am. Mag-aaral ka lagi. Gaya na sabi ko sa'yo, pag di mo maintindihan, magsabi ka sa akin, ha? Opo. Ayun po si Ma'am Medina. Thank you. Miss Medina. Yes? Ako ang nanay ng estudyante mo, si Patrick Reyes. Hello po. Bakit 75 lang yung binigay mong grado sa kanya? Sigurado ako na nagkamali ka lang kasi bulag ka. Ma'am, hindi po ako nagkamali. Mababa po siya sa quizzes, madalas pong absent, at nagka-cut po ng classes. Talaga? Nahuli mo? Bakit? Nakita mo ba? Eh, bulag ka nga, di ba? Hoy, Miss Medina, kapag hindi mo binago ang grade ng anak ko si Patrick, patatanggal kita dito sa school! Ma'am, mawalang galang na lang po. Hindi po ako natatakot sa banta niyo. Talaga naman, kung sino pa yung bulag, siya pa yung matapag. Malakas ang connection ko sa DepEd, baka akala mo. Saka, ano ba yung pinagmamalaki mo? Eh, disabled ka naman. Walang silbi! Ma'am, huwag niyo na po siyang pansinin. Christine? Christine? Oh! Ma'am Tina, saan po kayo pupunta? Gabing-gabi na. Hinahanap ko po yung anak ko. Hindi pa po siya umuwi eh. Naku, nakita ko. Kasama ng kanyang boyfriend. Boyfriend? Opo, si Louie. Nag-iinuman nga sila doon sa bahay ng lalaki. Alam niyo po ba kung saan yon? Opo, alika po, samahan kita. Naku, gabing-gabi na po eh. Cheers! Tol! Bugin muna ng halik. Ano kang bahala dyan? Kaya ka naman. Ayun po sila, oh. Tina! Christine! Ba't ito yung nanay mo? Christine! Christine, anak! Umuwi na tayo. Dahil malaki na ho ako, hayaan nyo na ho ako. Hindi.
Nay! Nay, uuwi na tayo. Nay, bitawan mo ako. Uuwi na tayo. Pag sinabi ko, uuwi na tayo. Uuwi na tayo! Ba? Uuwi na tayo. Halika na! Ano ba? Hayaan niyo ako! Buhay ko to! Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Uwi na tayo. Aray! Nay, buhay ko! Nanay mo ako! Alam ko kung ano makakabuti sa'yo! Nay! Pagod na ho ako. Niita na ako sa mga utos ninyo! Sa mga pangongontrol mo sa buhay ko. Gusto kong gawin ang gusto ko sa buhay ko. Buhay ko to! Bakit mo ba ginagawa ito? Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Bakit mo ginagawa ito? Nasaan ka? Nung binubuli ako ng bata ko. Dahil sa mga kabalian at kabsarablihan mo sa buhay noon. Ay, yung nanay mo malandi! Yung nanay mo ni-rape! Nasaan ka? Nasaan ka? Kapag kinukumpara ako ng mga kapitbahay natin, ng mga teacher ko sa school, kapag pinaparamdam nila sa akin na wala ako sa kalingkingan ng galing at talino nyo, Nay! Sinasabi mo sa akin, Nay, nasa ano kayo? Nandito kayo sa mga estudyante ninyo. Nandito kayo sa mga estudyante. Mas nagpapakain na pa po kayo sa mga batang yun kaysa sa sarili niyong anak. Kaysa sa sarili niyong anak. Kaya tigil-tigilan niyo po kung sa pagiging ulirang ina niyo. Dahil ang totoo, wala kayong kwentang ina! Tawarin mo! Patuloy kang nagturo. Opo. Paano? Ano po, medyo nakamanage pa ako Anong kasi isa? patapos na po ng taon. Pero Oo. nung susunod na pong pasukan, dun po ako nabigyan ng pagkakataon na makilala ko ang isang non-government agency. Sabi nila, even if you lose your sight, you can still teach. Yan ang nangyayari sa Amerika. Challenge po ako. Okay. At ang sabi po sa akin, bibigyan ka namin ng pre-T o pre-employment training. Sabi. So, nag-pre-employment training po ako para malaman ko po kung paano magturo kung ako po ay mawala na ng paningin. So, isang malaking tulong po yon nung summer na yon. And then, the following year, binigyan na po ako ng scholarship para mag-masteral po sa SPED. Alam mo, anak, yung mama pining mo, bago siya namatay, wala siyang ibang hiniling kundi ang kapatawaran mo. Labis niyang pinagsisisihan na hindi siya naging mabuting ina sa'yo. Kasi, ang iniisip niya nun, hindi ka lang namin basta ampon, kundi anak daw kita sa ibang babae. Bata pa lang naman ako, sanay na ako magtiis. Kahit na nung malaman ko na inabando na ako ng sarili kong ina, kahit na nung inaapi ako ni Mama Pining, wala akong naging gusto kung hindi maging isang mabuting anak. Ngayon na nanay na ako, wala pa rin naman akong gusto kundi maging isang mahusay na teacher at mabuting ina
Pero bakit sa paghahangad ko na maging isang mabuting tao, ito pa yung naging kapalit. Yung mga kapwa ko guro sa eskwelahan, pinagkakasahan ako. Pag-uwi ko sa bahay, yung anak ko walang respeto sa akin. Saan ba ako nagkulang? Ito pa rin naman ako, ah. Nanay pa rin naman ako ng anak ko. Teacher pa rin naman ako. Ang pagkakaiba lang, may sakit ako. Nawalan ako ng paningin. Pero bakit hindi nila nakikita ko ano yung nilalaman ng puso ko? Kahit naman bulag ako, hindi naman ako nawalan ng pagmamahal sa pagtuturo ko. Para sa mga estudyante ko. Para sa anak ko. Pero bakit hindi nila to nakikita? Bakit parang sila yung bulag? Para mas matutukan ang kanyang anak, nag-file si Tina ng leave sa tinuturuang paaralan hanggang sa inalok siya ng kanyang district supervisor na magturo ng English subject sa regular grade 6 pupil sa umaga at sa mga tinatawag na SPED learners naman sa hapon. Kung hirap si Tina sa pagtuturo sa regular student, doble ang hirap at pagtsatsaga niya sa mga estudyanteng kagaya niya na mayroon ding physical disability. Very good. What is the color of the leaf? Green! Very good! Ayan, ang galing-galing nyo naman. Okay, everyone, let's give ourselves 3 claps. 1, 2, 3, yay! Very good, class. Teacher? Oh, Sander. Magnanagaro ako. Wow, bait mo naman. Ang sweet mo naman. Salamat, Sander, ha? Salamat. Sa inyo ba lahat galing ito? Salamat, ha? Ma'am Garcia, bakit naman po si Ma'am Tina pa yung na-assign na magtuturo sa mga anak namin? May kapansanan nga yung mga anak namin, may kapansanan pa rin yung teacher. Paano kung madisgrasya at pasaktan ng mga bata? Ma'am, pwede pong ibang teacher na lang po ang ilagay niyo sa SPED. Wag na po si Ma'am Tina, para po makampante naman kami. Oo nga, ma'am. Bilang mga magulang, valid naman lahat ang mga concerns ninyo. Pero very qualified si Miss Medina na magturo sa mga anak ninyo. With her trainings and experience as a teacher, sinisiguro ko sa inyo na hindi magiging balakid ang kanyang pagiging legally blind para matupad ang kanyang mga katungkulan bilang isang guro. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Bigyan natin si Miss Medina ng pagkakataon. In fact, she's the best teacher the school could ever have. Dahil sa buo ang pagtitiwala at respeto na ibinibigay ng kanyang school principal at ng kanyang co-teachers, lalong nagsumikap si Tina na paghusayan ang kanyang pagtuturo. Hanggang sa... Nak, malapit na yung graduation mo, di ba? Ready ka na ba? Nakapag-desisyon ka na ba kung anong course ang kukunin mo?
Buntis ka? Panagutan mo, anak ko! Panagutan mo! Tama na! Hindi ako mapayag na talikuran ng lalaki. Ito ang responsibilidad niya sa iyo at sa magiging anak niyo. Minsan rin ginawa sa akin ng tatay mo. Nay, tama na. Nay, tama na. Christine! Ilayo mo sa kanya na yung papatulang ko na to! Nasa bata at magulang mo! Gusto ko sino mo kausap! Asa ka ba? Ako ang hindi nakausap eh! Ikaw kaya! Anong plano mo? Anong plano mo sa anak ko? Sa magiging anak niyo? Wala. Gusto na mag-gusto yung nangyari sa amin eh. Hayop ka! Wala kang mudo! Wala kang mudo! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Tama na. Lumabas ka rito! Tama na po. Lumabas ka rito! Nay, tama Hayop na. ka! Harapin mo ang responsibilidad mo! Magpakalalaki ka! Lumabas ka dito! Tama na. Tala na po. Hindi pwede! Pwede ba ako sa gana? Hindi pwede. Hindi pwede ganito. Ayoko na nga, Hunay. Bakit ka sumusuko? Bakit hindi mo ipaglaban yung magiging anak mo? Eh, alam ko po magagawa ng pakikipaglaban ko. Isang po ba? Bago ko pa yung isip ng lalaki yun. Ngayon ako ba? May pinagbuntis po ba ako? Pinaglaban mo ba ako kay tatay? O sige, ano po nangyari? Ano nangyari? Hindi mo po wala? Anong ginagawa mo? Anak, anong ginagawa mo? Aalis na ako, Nay. Aalis ka, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Ewan ko. Sa barkada ko. Alak natin kahit saan po. Basta magtiko. Ewan ko dito. Bakit mo ba ginagawa sa akin ito? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi mo, di ba? Sabi mo, aalagaan mo ako. Ang sabi mo, hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako iiwan. Bakit lagi mo akong iniiwan? Ganun ba kalaking kasalanan ko sa'yo? Ganun ba talaga? Ganun ba kalaki yung galit mo sa akin? Nay, balang araw, aalagaan ko po kayo at hindi ko po kayo iiwan. Aalagaan mo ko? Opo. Totoo ba yan? Alagaan mo ko talaga, ha? Opo, kasi po mahal po kita. I love you, Nay. Oh, I love you, anak. Bakit, anak? Gusto ko lang po makapag-isip-isip. Gusto ko lang na umiwas sa pangnanait, panghusga ng mga tao. Sabihin niyo nung masama akong anak, sabihin niyo na kung wala akong utang na loob. Hindi mo ko maiintindihan eh. Naiintindihan kita! Naiintindihan kita! Naiintindihan ko, anak. Naiintindihan ko kasi lahat pinagdaanan ko. Lahat ng sakit na nararamdaman mo. Lahat ng hirap na pinagdadaanan mo ngayon. Lahat yung pinagdaanan ko rin, naramdaman ko rin yan. Oh. Ito na yung kinatatakutan ko. Ito na. Ayokong maranasan mo kung ano yung naranasan ko. Ayokong mangyari sa'yo lahat yun. Oh, anak, hayaan mo naman ako maging nanay sa'yo. Hayaan mong damayan kita sa mga problema mo. Andito ako.
napakabago ng desisyon ko, Nay. Kaya patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung binigo ko po kayo. Lumipas ang mga buwan, patuloy na nangulila si Tina sa anak niyang si Christine. At patuloy itong nag-alala sa kalagayan ng kanyang magiging apo. Hinanap niya ang anak kung saan-saan, pero siya'y nabigo. Sorry, Natice. I love you. Okay na yun, Sander. Okay na yun. Sabi mo kanina, mahirap yung pinagdaanan ninyong mag-ina, no? Paano niyo inayos yung relasyon ninyo? Ito po yung time na dahil maaga po siyang nagbuntis. Medyo nahirapan siya kasi maselan yung kanyang pagbubuntis. Pero nung manganak na siya at ma-realize niya na wala naman din siyang matatakbuhan kundi ako, ayun na. Unti-unti po, inaayos namin yung nung nakita mo yung apo mo? Nakakaiyak ha. Pasensya na ha. Ang nanay, hindi ko masyado sa rin magpaliko ng baby. Matay na nanay ha. Ayan. Ang anak ko. Hindi yan iiyak. Hindi yan iiyak. Okay ka lang? Pasensya na anak ha. Matutugunan din nanay ito ha. Anak. Yan. Pagpapaliguan tayo ng nanay. Ang nanay pinapaliguan. Ha? Gusto mo tulungan kita? Alam mo, nung baby ka, hindi rin ako marunong magpaligo sa'yo. Takot na takot ako baka mapitawan kita. Ganon siguro talaga lahat ng nanay. Gagawin mo ang lahat. Huwag lang masaktan ang anak mo. Darating ang araw, tatanda siya at makakagawa siya ng mga bagay na masasaktan ka nang hindi niya alam. Pero iintindihin mo siya. Kasi mahal mo siya. Anak, ngayong nanay ka na, mamahalin mo ang anak mo. Maski ang kanyang mga kahinaan. Pag nagkamali siya, matuto kang magpatawad. Dahil kahit na kailanman, hindi marunong magbilang ng kasalanan at puso ng isang ina.
Matagal na kitang napatawad. Matagal na. Pasensya na, Nay. Pasensya na ako. Baby. Ito ako, Mano. Baby, sorry. Nay, salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal din kita. Iniaalay ko ang parangal na ito kay Richard, kay Marco, kay Sander, at sa lahat ng mga bata na may kapansanan na tulad ko. Sa mga kapwa ko guro na patuloy na iniaalay ang kanilang mga buhay para mahubog ang kabataan at ang kanilang kinabukasan. Sa aking kinagisnang ama, Papa Ben, sa aking kinagisnang ina, Mama Pining, maging sa tunay kong ina na pinagkakautangan ko ng aking buhay. Sa pinakamamahal kong anak na si Christine at sa aking apo na nagbibigay sa akin ng dahilan na sa kabila ng lahat ng pagsubok, masarap pa rin mabuhay. May kapansanan ka man o wala, mayaman ka man o mahirap, kahit ano pa man ang pinagdadaanan mo sa buhay, basta buo ang loob at malinis ang hangad sa puso sa kapwa, walang imposibleng pangarap na hindi kayang abutin, lalo na sa pusong hindi napapagod magmahal. Mabuhay ang ating mga guro! Mabuhay ang ating mga ina! Wow! Talagang ang dami mong pinagdaanan, Tina, no? Pero at the end, ikaw pa rin ang winner. Di ba? Yun ang importante. Sobra po kasi na ipinakilala po sa akin na may Diyos na handang kumalinga sa akin. At siya po yung nagplano talaga ng buhay ko. Hinayaan niya na mangyari yung lahat ng mga ganon sa akin dahil later on makikita niya na successful. Tapos makikita niya na bumangon ako mula sa pagkakabagsak. At nakita din niya na yung plano niya para sa akin ay hindi para ako ay mawala ng pag-asa, kundi bigyan ako ng pag-asa at buhay na maayos. Yes. I agree with you 100%. And we admire you. I admire you. Salamat po. Diyan sa paano mo inayos ang problema mo, lalong-lalo na yung eyesight mo. Pinaghandaan mo, talaga nag-aral ka, no? Para in the eventuality na mabulag ka na, hindi ka, incapable. Nandun pa rin yung iyong pinag-aralan, nandun pa rin yung pinagsikapan mo. Thank you very, very much. At thank you at shinare mo yung iyong buhay dito sa amin sa Magpakailanman. We wish you all the best. Salamat po. You're welcome.
Bilang isang blind teacher, itinuro ni Tina sa atin na anuman ang ating kapansanan o kakulangan, hindi ito dapat maging hadlang para tuparin ang ating tungkulin sa buhay. Bilang isang bulag na ina, sa kabila ng kadiliman na kanyang pinagdaanan, hindi tumigil si Tina sa paggabay at pag-alala sa kanyang anak hanggang sa kusa na itong nagbalik loob sa kanya. Nangangahulugan lamang na lahat tayo, may kapansanan man o wala, mayaman man o mahirap, anuman ang pinagdadaanan sa buhay, basta buo ang loob at malinis ang hangad ng puso para sa ating kapwa, walang imposibleng pangarap na hindi kayang abutin at walang galit at matigas na kalooban ang hindi kayang palambutin ng isang pusong hindi napapagod magmahal. Ngayon, bukas at magpakailanman.